Thank you, Lord God. Thank you for your presence in this place, O Lord. You speak to us, Lord God, clearly. Through your words, through songs that we sang, Lord God. Thank you so much, Lord. Truly, you are our God. A God who doesn't change. The God of the Old Testament and the God of the New Testament. You are an awesome and wonderful God. Thank you so much. We humbly come before you, Lord, acknowledging our trespasses, our sins before you, Lord God. Thank you, Holy Spirit, for reminding us. Truly, we are not worthy before you, Lord God, because of our sins. But because of Christ, who died on the cross for us, we are worthy. Thank you so much. Thank you, Holy Spirit. Empower your servant. And give us, Lord, a heart that always listen to your word. Give us a heart, Lord God, and always be in your presence. Lahat ng manalangin namin ay para sa kabuhayan ng madalang pangalan, Lord God. Lord, this is our prayer, offering faith and thanksgiving in our hearts through the life of our Lord Jesus. And everybody say, Amen. Amen. Please be seated. Welcome to the Lord's presence. So to God be the glory once again. Nandito po tayo. So kita ko natin ang mga kabutihan ng Panginoon na ginawa po niya sa Church ng Glory. Since na ang church na ito ay sa kanya po at tayo po yung mga lingkod ng ating Panginoon. At tayo po ay nandito dahil nga po sa kagandahan loob ng Diyos ay patuloy po natin siyang paglingkuran. So our topic for today is taken from Mark chapter 6 verses 1 to 6. At ang titulo po ay walang iba kundi Jesus Rejected at Nazareth. So before, tingnan po natin kung ano ang nagpapaloob dito po sa mensahe nito. So let's continue, kapatid. Now in verse 1, Mark chapter 6, verse 1, then he went out from there and came to his own country, and his disciples followed him. And when the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, Where did this man get these things? And what wisdom is this which is given to him, that such mighty works are performed by his hands? Is this not the carpenter, the son of Mary, and brother of James, Joseph, and Judas and Simon?
And are not his sisters here with us? So they were offended at him. Verse 4, but Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives, and his own house. Verse 5, now he could do mighty works. He could do mighty works were there, except that he laid his hand and abused sick people and healed. Verse 6, and he marveled because of their unbelief. Then he went about the villages in a circuit, teaching. God bless the reading of His Word. So kung titignan natin, balikan mo natin ang title po ng message po natin, Jesus Rejected at Nazareth. The question is, ang tanong ko, naranasan niyo na bang ma-reject? Sino po ang kinakaranas na ma-reject? Ako naranasan ko po. Ano ang pakiramdam kapag tayo ay ni-reject? Masaya ba? Natutuwa ba tayo kapag na-reject tayo o na-reject tayo? So tunghayan natin ang kwento ito according to Mark chapter 6 verses 1 to the following verses about Jesus rejected at Nazareth. So ano ba ang mga dapat nararapat gawin sa kabila po ng lahat ng yan? So naniniwala ako according to these verses, ang ating Panginoong Kristo nagbigay ko siya ng example kung paano ho namin papakita ang mga bagay na kung saan dumating sa ating buhay, particularly about rejection. Magpupit ba tayo? Magpapatuloy ba tayo? Magmumugbog ba tayo? Sisingin ba natin ang mga tao? Sasabihin natin, ayoko na. So let's continue mga kapatid. So kung titignan natin, the first part of our topic is reaction of the people. Reaction is a negative. The reaction of the people of Nazareth. Doon sa bayan, o sa hometown ng ating Panginoon Kristo na doon siya lumaki. And ito po'y makikita natin from verses 1 up to 3. And the second part is limited ministry, or ministry rather. Limited ministry, which is found in verses 4 to 6. Now first, reaction of the people. Then he went out from there and came to his own country, and his disciples followed him. So makita ko natin na hindi lamang siya ang pumunta doon sa kanyang sariling bayan, sumama ang kanyang mga alagad. So na-witness mo ang kanyang mga alagad kung ano po ang sitwasyon, anong circumstansya, anong nangyari noong si Jesucristo ay pumunta doon sa kanyang hometown. Nakita nila, marinig nila, at higit sa lahat, naniniwala ako na nagbigay ito ng aral, turo, lalo-lalo na sa mga mananampalataya. Jesus and his disciples went to Nazareth. Nazareth, the hometown of Jesus, a place where he spent his childhood and early adulthood, and where his family lived. Mary and Joseph at sa kanyang mga kapatid. Now, this was not a private family visit for Jesus, but a time for ministry. Possible na isa ito sa pakay ng ating Panginoon, but clearly, but a time for ministry.
my ministry. Lahat tayo, karamihan sa akin po, involved sa ministry ng church. Yung iba, wala pa siguro ministry, so dapat maghanap na po tayo ng ministry kung saan tako tayo na dapat nararapat, lalo na po kung saan tayo ilalagay ng ating Panginoon. So my question is, sino po ang wala pang ministry sa church na ito? Sino ang hindi po naging active sa ministry ng ating Panginoon na pinabibilangan po niya? Remember that ang sabi po ito, this was not a private family visit for Jesus, but a time for ministry. Ministry, it is not a matter of position, it is a matter of serving God and serving His people. So kapag sinabi mong ministry, mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo, nakikita ko niya ang kahalagahan ng pagministeryo. Ang sabi ko nga ako, kapatid, in-define ko ba ministry? Ministry is another of position. It is another of serving God and ministering the people of God. So yun ang pakay ng ating Panginoon kung bakit siya pumunta doon sa kanyang hometown sa Nazareth. In verse 2, when the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue. And many hearing him were astonished. Nagtaka. Nagulat sila. Nung marinig nila ang sinabi ng ating Panginoon o ng preaching o pagpupuro ng ating Panginoon. Saying, where did this man get these things? And what wisdom is this which is given to him? Such mighty works are performed by his hands. So makita ko natin mga kapatid na mayroon agad na question. Ang question po niya na mga tao ito, sabi nga ko doon kung ating babalikan mga kapatid, clear na sabi po dito, where did this man get these things? Saan niya nakuha ang lahat ng yun? Pangalawa, sabi nga ko mga kapatid, what wisdom is this which is given to him? So they were astonished. Nagtaka sila. Kakaiba ito. Kilala namin ang tao ito. And the people of Nazareth were offended at him and refused to believe him. Kaya ako sila ho, mga kapatid, sila ho ay nasaktan. Sila ho ay nagalit. Hindi maganda ang kanyang loob sa ating Panginoon Kristo. Is this not the carpenter, the son of Mary, and brother of James, Judas and Simon? And are not his sisters here with us? So they were offended at him. So kung makikita ko natin mga kapatid, ang katanungan ko nila, saan nakuha ng taong ito ang kanyang itinuturo? Lalo na ang karunungan na kanyang ibinabahagi. Naalala ko, nagsabi nga po, they both that Jesus as only as a carpenter, the son of Mary, his family was humble and ordinary.
So nakita ko nila, sino kaya itong nagtuturo sa atin? Anong klaseng karunungan? At saan niya galing ito? Siya isang karpintero. Anak ni Maria. At ang kanyang pamilya. Humble. Simple ordinary. Ang kanyang pamilya. Hindi nila nakita na ang ating Panginoong Kristo, siya ay Diyos na hindi po humingi ng karunungan o wisdom o nagtuturo sa kapangyarihan ng iba, kundi nagtuturo siya sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat siya Diyos. At inilabahagi niya ang karunungan, hindi galing din sa iba, hindi niya hiniram, hindi niya natanggap, kundi dahil nga po, siya po ay Diyos ng karunungan. Is the God of wisdom. Naalala ko, ang 1 Corinthians chapter 1, verse 23 and 24. Wala ko sa note ko dito. Naalala ko lang po. But we preach Christ crucified to the Jews as stumbling block, and to the Greeks foolishness. Kahangalan para sa mga Greeks. Para sa mga Hudyo po, stumbling. In verse 24, that those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Christ, the power of God and the wisdom of God. Kaya ganoon na lamang po siya. Kapag nagturo, ganoon na lamang po siya kapag gumawa. Nakupigyan ho natin, because of his familiar obedience, they were offended and refused to believe that he is the Messiah, the Son of God. They refused nila ho. Na-reject ko nila. That Jesus Christ is the Messiah, the Savior, and He's the Son of God. Hindi lang po siya anak. Hindi lang po siya anak ni Maria, kundi anak siya ng Diyos. Siya'y tagapagligtas. So kung papasigin po natin, mga kapatid, dito ho, sa part na ito, lalo tayo tumungo sa pangalawa, paano kung may makilala ng isang tao na nagbabahagi ng mabuting balita o nangangaral ng salita ng Diyos, ngunit kilala siya? May underestimate mo ba ang panawagan ng Diyos sa Kanya at sasabihin mo sa Kanya, itigil mo na yan. Huwag ka nagpangaral, huwag ka nagpagbahagi ng salita sapagkat kilala kita. Isa kang tao masama, isa kang tao maraming bisyo, isa kang tao na kung saan hindi maganda ang iyong buhay. So kung papansinin ho natin, mga kapatid, tulad po sa kwentong ito, sa tagpo ito, mga kapatid, na ang ating Panginoon Kristo nagtanong sa Kanya ang kanyang mga kababayan.
At ito'y pinakita ko, mga kapatid, na hindi ho sila naniniwala sa ating Panginoong Kristo. Ang kanilang reaction ay makikita ho natin ho, mga kapatid, na sila po ay labag doon at hindi nila tinanggap ang mga itinuturo ng Panginoon. Because sabi nga po doon sa verse 3, pumasok siya sa sinagoga at nagturo. Hindi nila matanggap. Naalala ko, nung time na yun, matagal ng panahon, naroon pa lang ako sa Maynila. Dumating yung panahon, ako'y tinawag ng Panginoon. At nung tinawag ako ng Panginoon, naroon ang aking puso, ang aking espiritu, na nag-aalam sa pagpunta sa mga gawain ng ating Panginoon. Napansin ko ng isang kasama ko sa bahay, mismo yung tiyahin ko. Ang sabi ng tiyahin ko, saan ka pupunta? Madaling araw, nagbibihis ka. Ang sabi ko po sa kanya, ako'y pupunta sa isang dakong lugar na naroon ang mga panambahan, pagpupuri, pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi po niya sa akin, huwag kang lumabas ng bahay at pumunta sa lugar na yun. Una, hindi mo alam. Pangalawa, ang lugar na ito, na kung saan nandito tayo, delikado. Sapagkat noong time na yun, ay nakatira kami doon sa Balugtong Tumaitila. So nandun dapat, yung conclusion ng tiyahin ko lang, sabi niya, huwag mo nang gawin yan. Huwag mong ipagpatuloy. Alam ko po, mga kapatid, na ang buses na yun ay hindi po particularly yung panawagan sa atin na pumunta doon sa lugar na yun ay panawagan ng Panginoon at hindi po panawagan ng tao. Sa kabila ng lahat, nakiusap ako sa kanya at ayaw niya. Pero sa kabila po ng lahat, mga kapatid, nagtuloy pa rin ako at nagpaalam sa kanya. Pagkalipas po ng ilang buwan, nagbahagi ako ng mabuting balita sa kanya. At ang sabi niya sa akin, tumigil ka. Kilala kita. Hindi ka mabuting tao. Hindi ka nag-aral sa salita ng Panginoon. Hindi ka pumasok sa isang seminaryo o sa isang school na kung saan nagtuturo ng salita ng Panginoon. Tumigil ka. So nandun ka agad ang pag-condemn sa akin at ang sabi ko po sa aking sarili, kinausap ko rin ang Diyos, magpapatuloy ako. Sa kabila po ng reaction, ng retaliation, ng rejection na aking na-experience. Nagpapatuloy ako sa pagbabahagi sa dating lugar po namin, sa Balugtong. At alam niyo mga kapatid, sa tulong ng ating Panginoon, bagamat kilala nila ako, na ako'y talamak pagdating ko sa alak. Pero sa tulong ng Panginoon, sa grasya ng ating Panginoon, kumilos ang Diyos at nakapag-akay ako ng 10. Hindi sumama ang tiyahin ko kasi alam niya. Sabi niya, baka madayan nyo,
madaya mo ang iba, kung mga daya mo ang mga kasamahan nyo dito sa bahay, yung mga order dito, ako hindi, kilala kita. So nagpapatuloy ako. Nagpapatuloy ako sa pagpunta sa mga gawain ng Panginoon. Nagpapatuloy ako sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dumating ang punto, mga kapatid, this is my personal testimony. Dumating ang punto na kailangan ko na magkaroon ko ng Biblia. Dahil nga po, tinitekno ko lang ang mga tinuturo ng mga pastor, ng mga preacher, doon sa dating lugar na pinupuntahan ko. Pero wala akong Bible. Lumapit uli ako doon sa kasama ko sa bahay at sabi ko po, pwede niyo ka akong regaluhan o bilhan ko ng Biblia. Ang sabi po niya sa akin, huwag na huwag kang magbasa ng Biblia sapagkat masisira ang ulo. Naniniwala ko ba kayo doon na kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, masisira ang ulo. Mga pari lang ang nagbabasa. Sabi niya sa akin. Pero ikaw, sino ka na magbasa, mag-aral ng salita ng Panginoon? Sa kabila ng lahat ngayon, mga kapatid, dumulog ako sa Panginoon, Lord, hindi ako pinagbigyan. Wala akong Panginoong Diyos na ibigay sa akin ng Bible. Lumapit ako sa Diyos sa ligluhod, at tinugon ako ng Panginoon at ipinagkaloob sa akin ang Biblia sa pamamagitan ng liham patutuo. Sa isang programa sa radio station, sumulat po ako at ang sabi, ang sino ang una makasulat ng kanyang liham patutuo ay pagkakaluban ng Biblia. So natuwa ko sapagkat pagkalipas ko ng isang linggo, natanggap ko ang Biblia, ang mabuting balita. Sa kabila ng lahat ng yun, mga kapatid, ng reaksyon na natanggap ko, nagpapatuloy ako sa paglilingkod sa Panginoon. At marami pang mga sitwasyon, marami pang mga pangyayari na tulad ng ating Panginoon sa Kristo, nireject ko siya ng sarili niya mga kababayan. Dumating ang punto, mga kapatid, na ako'y nagbahagi sa isang lugar at ako'y namangha doon sa kagandahan loob ng ating Panginoon. Na bagamat naranasan ko, na-experience ko ang rejection doon mismo sa loob ng aking tahanan, sa loob ng aking pamamahay. Kasama ko pa. Pero alam niyo mga kapatid, kumilos ang Diyos at gumawa ng mga himala. Naranasan mo ba ito, kapatid? Ang pagkilos ng ating Panginoon, in spite and despite of the reaction and rejection of the people around him. Why? So kung ating bighan, mga kapatid, because of his familiar obedience,
they were offended and refused to believe that He is the Messiah, the Son of God. Kilala namin ang taong to. Siya'y anak ng karpentero at karpentero. At walang taas na pinag-aralan. Hindi nag-aral sa theological school. Pero nagturo, nagpahayag ng salita. Sapagkat sinabi ka mo, very clear, to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Kaya isang encouragement po sa atin na anuman ang pagpapakilala ng mundo sa atin, particularly sa mga malapit natin sa ating puso, sa mga kasambahay po natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan po, huwag tayong discourage. Huwag tayong panghinaan ng loob. Kundi pagpatuloy natin ang simulan ng Diyos at ipinagagawa ng Diyos sa ating buhay. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang paglilingkod. Let's continue. Part of limited ministry. Bakit kaya nalimitahan ang ministry ng ating Panginoon Kristo sa lahat ng lugar na kung saan doon siya lumaki? Doon siya nag-stay. Ano kaya ang naging rason? O mga rason bakit ang ministry ng ating Panginoon, ang mga gawain ng ating Panginoon ay nagmula. Since that we know that God is unlimited God, He is the unlimited God. Now why, at this particular point, mga kapatid, dito ho sa verses 4 to 6, limited ministry. Now Jesus said in verse 4, but Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives, and his own house. Ano ibig sabihin po dito? In the NLT translation, Living Translation, sabi nga ko dito, Jesus told them, a prophet is honored everywhere. Iginagalang. Sa lahat ng dako o sa mga dako. Except in his own country, except, sabi nga po dito, in his own hometown and among his relatives and his own family. Except. Now my question is, ang tanong po, tulad po ng ginawa ng aming Panginoon Kristo, binalikan niya ang kanyang sariling bahay. Sa ating na mga mananampalataya, ito ba ay nagawa mo na? Ginawa mo na? Nagbalikan, puntahan ang mga sarili mong mga kababayan, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, at magbahagi ng mabuting balita. Bakit? Natatakot ka ba? Natatakot ba tayo? Na tayo i-reject? Natatakot ba tayo? Na tayo maka-experience
ng mga bagay na hindi karapat-dapat para sa atin. Alam niyo po, ang ating Panginoon nagbigay ng magandang halimbawa, binalikan. Sapagkat ito yung pangalawang tagpo na bumalik po siya sa Nazareth. Now, a prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives in his own house. A prophet refers to someone who speaks for God. So, ibinabahagi ng ating Panginoon sa Kristo ay patungkol sa Diyos. And He is God, the Son of the living God. Pero hindi matanggap ng kanyang mga kababayan sapagkat kilala nila siya. Walang agaw-agaw sa bawat isa sa atin. Kung tayo naman po, mga kapatid, ay utusan ng ating Panginoon at clear ang mensahe ng ating Panginoon, bumalik ka sa kinaturukunan mo, sa lugar kung saan doon ka lumaki, doon ka isinilang, doon ka lumaki, at magbahagi ka ng mabuting balita. Magpahayag ka, magturo ka, patungkol sa salita ng ating Panginoon, patungkol sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Singaho, ang sabi na po, hindi lang ito pagbisita, kundi ang pinakamagandahog dito, ang pinakamainam dito, ay walang iba kundi ministry ng ating Panginoon. May ministry ang bawat mananampalataya. First, ang ministry natin sa Diyos. Kumusta ang ministry natin? Ang mga gawain na pinagkaloob ng Diyos sa atin, particularly even our personal na relasyon sa ating Panginoon. Kumusta? Kumusta po ang ating personal? Next, ministry to your family. Ministeryo o mga gawain sa ating sariling sabay. Wala kong sinabi mo sa Biblia na ang bawat mananampalataya ay dapat mag-escape po dito. Dapat takasan niya ito. Sapagkat natatakot siya sa maaring mga mangyayari, sa mga maaring maghaganap. Hindi po. Dapat ang nararapat natin gawin. Kaya may panahon, mga kapatid, sa tulong ng Panginoon, sa grasya, at sa pagdubay niya, sa clear na mensahe at boses ng ating Panginoon, according to His Word, na ikaw ay pababalikin ng ating Panginoon, papupuntakin sa iyong kinagisnan na lugar, sa iyong bayan na inalikhan, sa iyong bayan na kung saan kung ka lumaki upang magbahagi ng mabuting balita. Mayroon tayong ministry. Isang tagpo, mga kapatid, hindi ko makalain, naniniwala ko dito sa coincidence. Dito coincidence kung dito po ay plano ng ating Panginoon. Matagal ko nang hinanap o hinahanap ang family ko dito po sa park. Ng tawag nito yung lugar ng The Mortis. So, kapag sabi ba ako ng tatay ng buhay ba, mayroon akong kapatid na doon nanirahan. May mga anak siya.
puntahan mo kung may lugar ka, bahaginan mo ng mabuting balita. Desire ko po na bahaginan ng mabuting balita. Matagal na panahon, desire ko po na puntahan sila. Subalit, biyo ako. Pero ang Diyos may plano siya. Dumating ang punto, ginamit ng isang kapatiran sa Panginoon sa dakong lugar po ng dito. Kilala ko itong taong ito. Tawagan ko nga at alamin kung yan may kamag-anak mo. Kasi base sa sinabi mo o nasabi mo sa akin, akma, tugma ang pangalan niya. Sa madaling salita, tinawagan niya. At nung sinabi niya ang mga information patungkol po sa akin, sinabi niya, kayo nga ay magkamag-anak. Kayo nga ay magpinsang buhay. Ibinahagi ko po ang status ko, ang kondisyon ko, particularly status ko, ang kalagayan ko, at higit sa lahat, ang dahilan kung bakit ako nandito sa lugar na ito. At ang sabi niya, isang araw, magkikita rin tayo sa dating lugar ng tatay ko, unang tiyuhin mo. So, madaling salita, pumunta ako doon sa lugar na yun, kasama aking pamilya. First time na kami ko'y nagkita-kita. Yung mga kamag-anak ko, sa dating lugar ko ng Dakotes, sa Pangasinan, mga kamag-anak ko sa part ko ng Bataan. At hindi lang basta-basta pagsasama dahil nga po birthday ng tiyuhin ko, kundi pambabahagi ng mabuting balita. May mga kamag-anak ako nung time na yun na nakita ako na naroon din ang araw na yun na galing doon sa lugar na kung saan doon ako lumaki. At pagkatapos ko mag-share ng gospel ng mabuting balita, kinausap niya ako at sabi niya, anong nangyari sa iyo? Naranasan mo na ba sa sarili ko may nagtanong sa iyo, anong nangyari sa iyo? Pag nagbahagi ko ba kayo ng gospel, particularly kapag ang mahal mo sa buhay, makakilala mo, mga kababayan mo, tatanungin, anong nangyari sa iyo? Iba na ba ang relihiyon mo? Kasi para sa kanila, kapag nag-share ka ng gospel, nagbahagi ka ng word of God, iba na ang relihiyon. Ayaw mo sa kanila. Ayaw mo doon sa ating experience. At ipinapaliwanag mo, hindi mo, sapagat ito ang nais at nararapat na gagawin ng mga anak ng Diyos. Tingnan niyo yung palagi mo. Wala ko bang pag-alilangan o pag-duda na yan ay anak ng Diyos? So anong nararapat at dapat gawin, mga kapatid? Walang pag-alilangan, walang pag-duda, ang magbahagi at ibahagi ang mabuting balita. In spite of this fight, doon sa reaction, sa rejection, o sa mga question, alam niyo mga kapatid, nagpatuloy ako pagdating na sa bandang hapon ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Natapos ang birthday occasion, masayang-masaya kami, masayang-masaya sapagkat ang focus namin, una sa lahat, yung nagbigay ng kaarawan at nagbigay ng buhay doon sa birthday celebration. Noong time na yun, naalala ko, ang tiyuhin ko po ay 91 years old. Pero ngayon po, nasa 94 na po siya. Running 95. Malakas, matatag, at masigasig sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon.
One time, bumisita ko kami doon, that's my personal testimony. Bumisita kami, may dala akong Biblia. At yun ang binabasa ko nila. Kapatid, nakapagbigay ka naman ng Biblia. Nakapagbigay ka naman ng Bible sa mga kapatid. Consistent ba ang ating pamangaral at pagbabahagi sa ating mga mahal sa buhay in spite and despite? Ng reaksyon ng mga tao nasa paligid ng mga mahal natin sa buhay. That's why a prophet refers to someone who speaks of word of God, a messenger of divine truth. Sinabi ko ang katotohanan, at ang katotohanan, sabi ng Bible, in John chapter 8, verse 32. If you learn the truth, and the truth will set you. Hindi rin coincidence, mga kapatid, na ang dakong lugar na kung saan doon ang tayo ng minister sa dakong lugar ng Catholics. Yung manugang pala ng pinsan ko na nag-request sa akin na magkita kami doon sa lugar na yun, nagtrabaho. Pero sa kasawiyang palad, or hindi naman kasawiyang palad, dahil nga ho, siya na-disgrasya, namatay. Pumunta ang mga kapatiran natin sa dakong lugar po ng Catholics. Nag-share ng gospel po. Alam niyo mga kapatid, hindi nila akalain na yung asawa na nagtrabaho sa kanila ng master father, yung anak pala lang, yung anak niya, asawa ng pinsan ko. Dumating ang punto, mga kapatid, na napatuloy mo sa pagbabahagi ng Word of God. Sa part ng The Montes. Nagsisigap ako mag-ipon ng pamasahe. Kung ano man ang mayroon ako, tinatago ko. Hindi ko ibinibigay doon kay Mrs. Tinatago ko sapagkat safety ko yun, pamasahe. At may mga panahon, nanghihingi ako ng tulong. Pwede po dagdagan ninyo ang pamasahe ko sapagkat may mission ko. That's why the prophet, they are only called to deliver messages, warn consequences, and offer guidance. In spite of that, mga kapatid, ibinabahagi ko ang katotohanan patungkol sa Diyos at sa kanyang plano, sa kanyang mga salita, at ang kanyang mga salita doon sa mga mahal sa buhay. Hanggang ngayon, bagaman yung isang buo ay namatay. Mas lalo na naging maintain ang aming relasyon bilang magkakamag-anak, hindi lamang through text, kundi sa pamagitan ng mga tawag ay patuloy sa pagbabahagi ng mabuting balita. Because the Word of God, the divine truths, ito po ay mag-guide. Sabi nga ho dito, and offer guidance. Mag-guide.
hindi lamang sa atin, kundi sa lahat po ng bahaginan natin ng mabuting balita. Lalo na sa mga kapatid natin. Despite of the reaction, ipagpatuloy ko natin ang nararapat dapat gawin. So makikita din po natin, mga kapatid, sa tagpo ito, na ang aming Panginoon sa Kristo, despite of the rejection ng kanyang mga kababayan, hindi ko nagsabi ang Panginoon, magpupit na ako, titigil na ako. Nagpatuloy ang aming Panginoon. Pumunta siya sa ibang lugar at nagbahagi ng mabuting balita. May mga panahon na yung mga mahal natin sa buhay, may mga panahon na maaaring sa mga katao na yun hindi sila tatanggap, nire-reject nila. Dahil nga po, kilala nila tayo. At alam niyo po, sabi nga po, prophet is not without honor except his own country, all his own relatives in his own house. They may be recognized elsewhere, but they are often honored or believed in their own town, among their relatives, and in their own house. So magpapatuloy po, ipagpatuloy ang mga sinimulan ng Panginoon sa atin at pinagagawa ng Panginoon, particularly sa church na ito. Sapagkat ang may plano po nito siya, ang Diyos na may akda ng panawagan sa bawat isa sa atin. Lalo na sa pagbabahagi natin ng mabuting balita sa mga mahal natin sa buhay. Ang pinakikita ko dito ng Panginoon, huwag po tayong mag-focus doon po sa kanilang reaksyon, doon sa kanilang ipinapakita, mag-focus tayo sa Diyos. Mag-focus tayo sa promise ng ating Panginoon. Na sa Diyos, walang imposible. Kung imposible sa tao, sa Diyos ay posible. So let's continue. Familiarity may cause a lack of respect. Dahil kilala nga si Jesus ng kanyang mga kababayan. Kapwa ko Diyo. Alam niyo, yun ang naging cause ng lack of respect. Sino ka na magbahagi sa akin? Sino kang magtuturo sa akin? Now, unbelief hinders mighty works. That's why, in verse 5, now we could do no mighty work, therefore, except that he laid his hand with accusing people and killed them. Except. Now these mighty works, or mighty word, were not just random acts. Anong ibig sabihin po nito? Were not just random acts. Ang mga makapangyarihang gawa ay hindi lamang basta-bastang gawain o mga gawa ng ating Panginoon. May purpose ito. May layunin. These mighty works were not just random acts. They were meant to reveal Jesus' identity as the Son of God. Na siya ay anak ng Diyos. Unlike sa mundo ito, may mga gawa, may mga himala sa mundo ito, pero ang pinapakita, ang naitataas, ang tao. Ang naluluwalhati ang tao.
Pero dito ho mga kapatid, sa mga hiwalang ginawa ng Panginoon, walang iba kundi ipinakikita niya siya ay anak ng Diyos, which is hindi matanggap ng kanyang mga kapatid. Aside from that, to demonstrate the kingdom of God. That Jesus is the king of the kingdom. Is the one na siya nagahari sa kaharian. And to invite people to believe in Him. But despite of that, hindi mo naniwala ang kanyang mga kapatid. Now, some of the mighty works of Jesus, healing the sick, restoring sight to the blind, healing lepers, mighty acts of Jesus Christ. Casting out evil spirit from people, Mark chapter 1, verses 23 to 27. Calming the great windstorm. Ang paghubad niya sa napakalakas na bagyo. Mark chapter 4, verses 37 to 39. Ay ang mga mighty acts ng ating Panginoon, which is hindi niya nagawa doon sa dating lugar po ng Nazareth. Because of their unbelief. Now, consequences of unbelief. In John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, ang mga consequences, resulta po ng unbelief, ng di pagsampalataya sa Kanya. Para hindi po mapahamak, bagos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Unbelief destroys life. In John chapter 3, verse 36, he who believes in the Son has everlasting life. And he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides with him. See? The wrath of God, ang pukot ng Diyos, mananatili sa kanya. He who believes the Son has everlasting life. But he who does not believe the Son does not see life. Mananatili ang pukot ng Diyos. So makita ko natin, pagdating na sa Mark chapter 6, verse 6, because of their unbelief, hindi ko siya makagawa ng mga mighty works. It's not because ang ating Panginoon ay may limitasyon ng kanyang kapangyarihan, but because of the unbelief of the people of Nazareth. Now, verse 6, and he marveled because of their unbelief. Then he went about the villages in the circuit and teaching. Tuloy siya sa pagtuturo. So makita natin ang response ng ating Panginoon. Ang response ng ating Panginoon when He was rejected at Nazareth.
because of his familiar background and origins. Therefore, they could do no mighty works because of their unbelief. But because of that, mga kapatid, ang Panginoon pa rin ay hindi nakafocus doon, nagpatuloy mo siya. Despite doon, sa rejection, sa reaction, na kanyang na-experience. Ano kaya dapat natin gawin? Ano ang nararapat natin gawin kapag nasubukan natin na pumunta sa lugar kung saan pumunta isinila, kung ka lumaki, at nagbahagi ka ng mabuting balita? Kapag ikaw ay reject, ano kaya ang iyong magiging reaksyon? Ano kaya ang magiging response mo? Babalik ka ba? O ititigil mo na? At sasabihin mo na, hayaan na sila. Mga kapatid, patuloy natin silang ipanalangin. Patuloy tayong manalangin para sa kanila. At idulog natin sila sa Diyos sapagkat walang bagay na hindi magagawa ng Diyos. Buksan ako ng Diyos ang kanilang puso't isipan upang makita nila ang kaninningan ng salita ng ating Panginoon. Buksan nawa ng Panginoon ang kanilang puso't isipan upang makita nila ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Kaya may ministry po ang bawat isa sa atin. Hindi lang po sa church. Hindi lang po doon sa ating personal na ministry o relasyon natin sa ating Panginoon. Serve God with all of our hearts, with all of our minds, with all of our strength. But also we have a ministry to our own respective family. Honest to goodness, ito ko magtatapos. May mga panahon na ako po ay umiiyak sa Panginoon. Personally, why? Sapagkat nung time ngayon, naroon po kami sa dakong lugar po ng Bitan. Nung lumipat kami mula dito sa hotel. Nagkaroon mo kami ng consistent na devotion. Family devotion. Pag-aaral sa salita ng Diyos na kasama ng family. Pero alam niyo mga kapatid, nawala ang devotion na yun. Nawala ang paglilid ko doon sa family ko. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pananalangin. Nalungkot ako. Lord, ginagamit mo ako sa pagbabible study sa ibang mga lugar, sa pagbabahagi ng mabuting balita sa ibang lugar. Pero sa pamilya ko, bakit walang Bible study? Bakit hindi ko pinagpatuloy ang pag-aaral ng salita ng Diyos na kasama sila? Bakit kapag sila ang tumawag, may tayo agad? O nag-aalat ako ng time, Panginoon, naniniwala ko, wala sa iyo ang makakamay. Wala sa iyo ang problema. Nasa akin ang problema. Kapatid na Kristo Jesus. Isipin ko natin ito.
Sa Diyos, walang problema. Meron tayong pananagutan. At ang pananagutan na ito, mga kapatid, ibinigay na ng Panginoon sa ating mga puso. Ang kanyang mga salita na sa kabila po ng rejection, sa kabila po ng di pagtagba ng mga tao ito, maging sa ating mga mahal sa buhay, mga kababayan, mga kasambahay, mga kakilala, ay patuloy na ipakilala ang Panginoon. Tulungan naman tayo ng Panginoon Diyos upang gawin ang mga bagay na ito sa tulong ng ating Panginoon. Tayo ko'y manalangin. Ang manaming Diyos, dakilan makapangyarihan sa lahat, maraming salamat. Kayo ay Diyos, aming Panginoon. Dumudulog kami sa inyong workout. Anong ipinapadama at pinapakita, Panginoon, na anumang iyong mga experience para ng Son of God sa iyong pagmiministeryo, sa iyong pagpapahami ng mga salita. Ipinakikita mo, Panginoon, ikaw ay nananatiling tapat. Ikaw ay nagpapatuloy. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ang mga nawala sa amin, ang mga hindi po namin nagawa. Tulungan niyo po kami i-restore ito sa buhay mo ng mga Diyos. At magawa ko namin, Panginoon. Sapagat ito ang tayo sumunod ka. Na kami po'y dapat mag-focus sa iyong lugar na. Sa iyo at sa iyong mga salita. Kayo po magpalam sa bawat isa sa atin. Ang iyong presensya ang kasama ko namin. At ang iyong presensya ang nagdudulot sa aming kaganahan, Panginoon. Salamat. Ito po ang aming panalangin